be advised, the opinions and views of the hosts and guests do not reflect those of the station. Peoples of this country, hindi makikita yung pinanggalingan natin. Basta ito, susundo ka ng doktor, habulin ka ng aso, lahat ng tinanos ka. Hindi nire-release naman ng pork barrel mo. Useless naman. Yung patay, papabigyan ko ng 5,000 from my... So, Marami hindi ko na nagsasabi na Hindi. Dahil baka kunyari, lahat ng madi-dismiss, mang-hostage na lang para ma-reinstate. Magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome to our show, Heartbeat Live. I'm your host, Roy Orosa. At dati tayo makipag-usap sa inyo sa susunod na isang oras po tungkol sa mga bagay na mahalaga para sa ating bayan. Siyempre, ang bumabagang issue ngayon, marahil marami sa inyo nanonood kanina, yung testimony ni Chief Justice Corona sa Senado at pagkatapos nung excitement nung siya ay mukhang napilitan na bumaba mula dun sa silya ang kanya kinaluluklukan at nagkaroon siya ng atake ng hypoglycemia. At siguro because of the tension, because of the worry, siguro bago siya nag-testify, ay siyempre that will put a lot of stress on whoever it is that is going to sit in that hot seat, ika nga nila, of an impeachment trial. Marami kayong nadinig on both sides, marami kayong nakita at parang sa Monday or ang mangyayari na lamang is yung mga open statements na gagawin ng defense at saka ng prosecution para matapos na siguro by the end of the month, sa katapusan po ng Mayo, marahil magkakaroon at madidinig na natin kung ano ang desisyon ng mga Senate, sa tatawag nilang judges but more like senator jurors, ang Senado na maghuhusga na kung i-acquit o i-convict si Chief Justice Renato Corona. Well, nakita nyo isang bagay na nangyari parang maganda po the last time, ito yung hapon na ito, ay mukhang nagkaroon ng reconciliation yung pamilya ng mga basa with Mrs. Corona and with Chief Justice Corona. So I hope that the family unity and well-being can be restored at medyo matagal na rin siguro yung pag-aaway nila dyan. Sabi nga nare-report po sa dyaryo, 30 taon na raw tumatagal, hindi pa naaayos yung problemang yon. Okay, but if that is resolved, that is really more of a side issue on the question of this trial. Marahil po din makikita natin dito na yung tanong kanina ni Senator Santiago, ni Senator Miriam Santiago were very pointed and I think very thoughtful questions. You know? What does this do in effect? Nakatulong ba ito? Anong epekto nito sa ibang mga miyembro ng Supreme Court or for that matter of the judicial system? At saka siyempre, what does this do to certain rules of trial, whether it's a political trial or a criminal trial or a commercial trial, regarding the sub judice rule, meaning to say, habang nililitis, dapat tahimik muna yung lahat ng mga meron. Maski na gaano kataas na meron, dapat tahimik lang. At saka yung attempt na to try to influence public opinion was a very, very cynical use of political influence or power, whether it is from the media, whether it is from the politicians, whether it's from Congress, or whether it's from Malacanang, or wherever it is. And there are also a number of very, very important legal issues there that have to do with the Constitution, the Foreign Currency Deposit Act, which is very specific in its language, and the whole question of what should you include and how public should the SALN be. Sapagkat kung lilitisin po lahat ng mga tao dito kung bakit ito na nakalagay, kung merong SALN o hindi,
o merong assets na hindi naka-reflect sa SALN. Actually, ang problema dito, nobody can tell kung kompleto ang SALN except as it is signed by the one who is submitting the SALN kung na ito ay kompleto. Naalala ko na during the time of, let's say, President Marcos na nagsasubmit na ang SALN, ang mga military general, sinasubmit yan directly kay Presidente Marcos, pero wala na kayong madidinig pagkatapos nun. So the issue again of transparency in government is very, very, very important in terms of whether, kanya lang, ang kailangan, ang prinsipyo applicable to everybody. So, if the standard is open and transparent, transparency in terms of your own personal assets and whether you, you earn something from your stint in government, it should apply to all. Dapat dyan manguna ang presidente, ang kabinete, ang mga senador at ang mga congressmen, tapos sumunod dyan lahat ng mga LGU in making their SALNs transparent and available for scrutiny by the people. Now, I am sure that will probably strike fear into the hearts of many, many politicians and government officials, largely for the reason that fundamentally this is a very corrupt nation and political position, and at the national level or at the local level, it is the rare public official who is honest. For the most part, everybody sees it as a lucrative sinecure. Ano ibig sabihin nun? Yun ay ibig sabihin na pwesto na maaaring pagkitaan ng malaki sa paraang at saka madalas sa paraang hindi tama. Okay? So dito natin nakikita yan sa paraan na lang ng paghahalal ng ating mga public officials. Bakit? Sapagkat tingnan ninyo, wala naman diyang gumagastos na ayon sa batas pagka nagpapahalal. Sabi nga nila, tumakbo ka lang ng Kongreso, kailangan gumagastos ka 50, 60 milyon. Batang-bata na yun kung gumastos ka ng 30 milyon. Nandiyan din naman, and that goes for all, for the senatorial daw. Pag wala kang at least 400 million or 300 million, huwag ka nang tumakbong senador at kukulangin ka ng pera. So, kung ikaw pa'y presidente, paano ngayon? So, you will be spending billions of pesos in order to run for the presidency. Then, number two, there is no transparency in the receipt of money contributed by people who are buying influence. Let's say, baka sakaling manalo itong manok ko, gusto ko, meron akong pagkakataon. And kasama din dyan po yung paraan din naman ng pamumulitika na sasabihin mo, lahat ng tumulong sa akin, tulungan ng gusto. Ayun. That kind of partisan politics makes room for graft. It means that there is an uneven application of standards of righteousness or honesty or transparency, at yung mga kaalyansa mo exempt sa rules na iyong ina-apply sa iyong mga kalaban. So dito po natin nakikita na napakalawak ng kailangang pagbabago na siyang mangyari dito sa bansa. And the SALN is only one signpost that says there is something very seriously wrong with the integrity of our public officials. Kanya dito ang nangyayari, everybody hires his own public relations consultant para ayusin ang imahen at para atakihin o kaya dependahan ng kanilang sarili. Kanya dyan, nakikita nyo, ang corruption ng media, umiiral din. Meron tayong mga manunulat dyan na ilan na, sinabi nga nila, naku, yung taong yun. Attack and collect, tapos defend and collect. So, ganun po ang talagang nininegosyo po ang maski na sa media. So, maski na saan tayo tumingin, nakikita natin kadami-daming problema. Mariresolve ba ito sapagkat parang maski na hindi tama, natanggal mo, palagay mo, na-impeach ng husto na ngayon ng Chief Justice. Is the nation richer for it? Well, everybody likes to look for a silver lining, even in a can of worms. Kanya sasabihin nila, naku, magayan, nakikita nyo, maayos ang demokrasya dito sa Pilipinas. Sa akin po, problema ako sapagkat ang paraan ng paglilitis hindi pinabayaan. Sinigundahan ng napakaraming meron sa likod who were using all the means of media in order to create a very, 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 very strong impression of guilt. At lahat ng maraming mga akusasyon pong nagawa kontra kay Chief Justice Corona na sa tingin ko, medyo foul na.
Am I for Chief Justice Corona? No, I am not. I do not know if he's guilty. I do not know how guilty he is, if he is guilty. And the point that I'm trying to drive at is, tingin ko, walang malinis dyan eh. Kanya yan po ang problema. Alright, titigil ko na muna ang aking pag-uusap dyan at nakarating na rin ang aking panauhin po sa gabing ito at lilihis naman tayo ng konti sa problema ng impeachment at lahat na yan. And we will start talking kasi malapit na po ang Hunyo, mag-uumpisa na mga pasukan dito by first week of June. Kanya inanyayahan po namin ang aming panauhin dito ngayong gabi na Undersecretary po ng Department of Education, wala na pong iba kung hindi si Tonisito MC Umali. Well, welcome to the show. Magandang gabi. Ano bang palayo so? Katonisito na lang? Tony ho, ay Katoni. tama na po. Ayun, salamat at nakarating ka. I hope the traffic was not so bad for you. Medyo nahuli po tayo dahil tulad po ng nasabi ninyo, magpapasukan na, meron po tayong tinatawag na Oplan Balik Eskwela at ito po'y nagpulong at pinaghahandaan po natin yung Okay. bukas na Alam mo, napakadami kong tanong para sa iyo because I want to focus largely on the K+12 program. Alam po ninyo, I was talking to some people that in the public education system. I will confine it na lang to the public education system. Hindi na natin pakikialaman yung private educational system because I think they can survive much better on their own without too much government intervention. So yun ang pag-uusapan natin kasi maraming magulang dyan na nakikinig po sa atin dito sa buong bansa at are worried kasi sinasabi nila ngayon, 5 taon pa lang, kailangan papasok na ang bata. Pag hindi siya nag-kindergarten, hindi siya papapasokin sa grade 1. Tama po yun. Dati kasi grade 1 na lang ang pinapasok. No? Pero ngayon, 5 taon pa lang, kailangan pasok na sa kindergarten. And then, yung K+12 means na 13 years ang total. Tama po yun. Kindergarten plus 12 kasi, no? Tama okay. There have been many questions and I'm sure you have been asked this. No? Pero sinabi ko sa iyo, ang sabi ng ilang mga teacher na 1 week ago at principal nakausap namin, pinapress nila ang Department of Education, hindi pa raw handa, hindi pa nabibigay ang curriculum, hindi pa nabibigay ito, wala pang sufficient training. Ayan na, mag-uumpisa na ngayon ang K+12. Ano naman ang general statement na maaari mo sabihin, Tony, doon sa, kayo Batanggen nyo ba ka? Batanggen niyo po ang father ko at ako po'y Batanggen niyo po. Pare-pareho tayo taga Batangas, ha? Opo. Ano ang masasabi mo about how well prepared do you think is the public school system to adopt the K+12 program? Tayo po ay handa at patuloy na naghahanda. Ang pinakamagandang paraan po ng pagpapatupad nitong K-12 na binanggit po ninyo, ibig po sabihin, kindergarten, 6 years of elementary education, 4 years of junior high school, and 2 years of senior high school ay dapat po dahan-dahan. Kung kaya, sinasabi po namin, yung unang grupo ho ng mag-aaral na dadaan po dun sa senior high school, yung grades 11 to 12, mangyayari po lamang yan sa taong 2016 to 2018. So tayo po yung may 4 na taon. Anong idadagdag nyo for this coming school year? Anong dapat matuklasan o makita ng mga tao? Ito pong darating pong school year na ito, 2012 to 2013, ay yung bagong curriculum po lamang para ho sa grade 1 at grade 7 o first year high school. So 3 taon lang ang tinutukoy nyo dito, grade 1, grade 7, and first year high grade school? Grade 7 po at isa lang po yan doon sa first year high school. Dahil ang tawag po natin ngayon ay grade 7. Okay. Alright, so dito natin nakikita na partial pala ang implementation nito. Na-establish na ba nyo lahat ng pagbabago sa curriculum, lahat ng mga panibagong librong kakailanganin, o kaya nahanda na ba yung mga teachers, for example, na to be able to adapt now their teaching methods? Curriculum po, opo. Paghahanda o pagsasanay sa ating mga guro, patuloy po natin ginagawa yan. Nagsimula po tayo noong buwan ng Abril hanggang ngayon po ay patuloy po yan. Let me ask you a question, Tony. Do you think 3 months is enough for the preparation for the teachers for something that is so... Ang pinag-usapan naman po natin dito, kasamang Ray, ay hindi naman talagang radikal na pagbabago. Kaunti lamang po ang pagbabago. Pareho pa rin naman po yung asignaturang pag-uusapan, ngunit yung contents nga lamang ay mag-iiba. Halimbawa po, pinag-uusapan po natin yung grade 7 or first year high school. Ang isa pong feature nitong K-12 yung tinatawag na spiral progression approach ng pagtuturo as distinguished dun sa tinatawag nating discipline-based approach. Ganun din po yan sa grade 1. Nung araw po,
sa ating sistema na pinapatupad, discipline-based approach, ibig po sabihin niya, halimbawa ho sa matematika. Ang ituturo ho niya sa first year ay general math, maaaring algebra sa pangalawang taon, o maaaring may algebra na sa unang taon, geometry third year, and trigonometry ho fourth year. Doon po sa tinatawag nating spiral progression approach, sa unang taon pa lamang po ng high school, grade 7, ay tuturuan na po sila ng kaunting algebra, general math, geometry, and trigonometry. Yan po isang halimbawang pagbabago. At hindi po ang pananaw ng DepEd yan ay hindi naman po talaga kailangang malaking paghahanda po dyan. All right, let me ask you another question. One of the biggest problems in our public educational system ay yung mga dropout ng mga estudyante. Apo. How will this program help the dropout, how will it correct the dropout problem? Yung K-12 program po, ang isang layunin po niyan ay to decongest the curriculum. Atin pong sinasabi... Yan ba ang reason for dropout? Because it's too congested ang yes, dahil curriculum? Po, bibigyan ko po kayo ng halimbawa, kasamang Ray. Ha? Nung araw po, hindi pa po obligado ang mga bata. Dahil na obligado lang po yan itong nakaraang 2 buwan na dumaan sa kindergarten. So ang attitude po ng mga bata, katulad po o ng mga magulang, ay pinapasok po kaagad yan ng grade 1. Ang itinuturo po natin nung araw sa grade 1 ay yung mga dapat pong natutunan na ng isang bata kung dumaan po siya ng preschool education at yung dapat po niyang matutunan, hindi naman po tayo pwedeng maggawa ng sarili nating patakaran, world standard, ng isang grade 1 student. Ang bata po, kapag po, ang sabi ko ng aming pag-aaral, marami pong dahilan sa dropout, maaaring nagugutom, totoo po yan. Kakulangan po ng pinansyal, kapos. Yan po Kanya isang yung dahilan. pagtawid nandyan eh. Yung congested curriculum po, pwede nyo pong sabihin na isinisiksik po natin ang dapat matutunan nitong batang ito sa grade 1. Siya po ay nabibigla sa kanyang natututunan. Ang dami hong itinuturo, yan po yung nasa pag-aaral. At pag ang bata daw ho, ay hindi na ho interesante, hindi na ho interesado, tapos pagdating niya ng grade 2, patuloy na namang isisiksik sa kanya ang kanyang dapat matutunan. He'd rather drop out, he or she rather drop out than proceed to higher years. Kaya po, pinakamataas. Siya bang nagdi-decide na mag-drop out? Ano ba ito? Wala nang sinabi yung magulang dito na kung ikaw, anak ko, ayaw mo mag-aral. Talagang kung ako mamulan, tulad din po ng sinabi ko po sa inyo. Mapapalo ka ng maigi. Tulad po ng sinabi ko sa inyo, kasamang Ray, yan po ay isa sa mga tanging dahilan. Dahil natanong niyo po sa akin, kung ang pagde-decongest ng curriculum ay isang dahilan din. Bukod po diyan, ang isa pa hong layunin po ng DepEd ay ang maituro po yung dapat pong matutunan ng mga bata para maging handa po sila sa mundo ng pagtatrabaho, mundo ng pagnenegosyo, at sa mundo ng kolehiyo. Ito ba, you're trying to adapt a method very much like Europe na makatapos ka ng high school mo, you're ready for employment? Yun po ang nais natin mangyari dahil sa ayaw po natin sa gusto kasamang Ray. Kailangan sa 100 pong nagtatapos natin sa high school, 54 lamang po at tumutuloy ng kolehiyo. So, kailangan po talaga nating tugunan yung 23 niyan, pumupunta ho ng Tech Vox School na hindi naman natin alam kung natatapos at may bayad po yun. Tony, Opo. sa Europe, it's a small percentage of the people that ever go to college. Tama po yun. So, yan So, po. hindi ka sasabihin na 54% lang ang tumutuloy sa kolehiyo, masamang ibig sabihin yun. If the primary and secondary education ay matino at maayos, mai-employ yung tao. Yung ang ibig ko nga po sabihin doon ay pareho ng pinupunto ninyo. Kailangan ngayon nating ihanda yung mga mag-aaral na hindi yung magtutuloy ng kolehiyo. Dahil ang tingin po natin ay ang high school lamang po ay isang tuntungan para makarating ng kolehiyo para makapagtrabaho. Nais po natin baguhin yun. Nais natin maging handa, tulad po ng nasabi ko, ang ating mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagtuturo ng tamang asignatura o dapat nilang matutunan, high school pa lamang po. Okay. Upang makapagtrabaho. Tony, let me ask you. You must have, in the past, in the DepEd, nag-establish na kayo ng standards kung anong dapat pagkatapos ng primary school, ito ang dapat nalalaman ng bata. Pagkatapos ng secondary school, dapat ito ang nalalaman ng bata. Opo. Okay? Now, if those standards have been established, where do you rate yourself internationally in that? Because I have seen far too many reports, and I remember a couple of years ago, I used to really write about it sapagkat in terms of international testing, naku, nandun tayo sa ilalim. That's number 1. At number 2, ang kailangan nating makita dito ngayon, kung matapos ka ng high school tapos you have the literacy equivalency of grade 4 or grade 5,
Maski na gawin mo K plus 15 yan, hindi man masosolve ang problema yan. Kung ganun ang resulta. Now, the question is, bakit ganun ang resulta? Why is it that people graduate from public schools with the literacy equivalent of grade 5 or grade 6? Ano ang diferensya dun sa sistema na tinutukoy nyo ngayong, parang sinasabi nyo, alright, masyadong mabigat, habaan natin. But that will not necessarily create better students or graduates. Tama po yun. Kaya nga po sinasabi po natin na ang K-12 ay may kinalaman din po sa curriculum. So hindi po itong simpleng paghahaba lang o pagdadagdag ng taon, ngunit yung curriculum at dinagdag din po natin siguro yung pag-adopt ng mother tongue as the medium of instruction. Gagawin din po natin yan sa unang 3 taon. Ako'y worried ako doon because the international language is already English. Apo. And if this will now inhibit at pipigilin ng ating mga batang to function in an complex industrial world na ang ginagamit ay English, ay paano tanong, kung pipilitin mo ng Tagalog at Cebuano at Chabacano at lahat na dyan, ay anong klase naman ang mga graduates na magkakaroon tayo? Huwag po tayong mag-alala kung ang ating medium of, or rather, ang mother tongue po sa isang lokalidad ay Tagalog o Filipino. Dahil yun naman po ang ituturo. Tayo po ay ngayon mag-alala, doon po sa halimbawa sa probinsya. Halimbawa po, ito po ay base sa solidong pag-aaral. Meron po tinatawag na Kalinga Project ko. Pinresenta po yung JAR sa mga bata, grade 1 students. And then the teacher started talking in English. Parang banga. Opo, yung banga. And they said, class, this is a jar. What do you think are the uses of this jar? And then the teacher talk in English. Hindi po makapagsalita o makasagot ang mga bata. Paano po sasagot, kasamang Ray, ang isang bata na kahit kailan, sa probinsya po ang pinag-uusapan natin, na hindi naman po siya kinakausap ng kanyang mga magulang sa Filipino o English. So, nung nagsimula yung guro na magsalita doon sa kanilang lengguwahe o salitang kinagisnan, at sinabi po ito ay Burnay, that's the Ilocano translation for jar. Ang mga bata po ay nagsalita lahat at nakihalahok doon sa kanila pong discussion. Yan po ay base sa solidong pag-aaral. Ang mother tongue naman po bilang medium of instruction ay ipatutupad lamang po natin doon sa unang 3 taon, kindergarten and yung unang 3. Pagdating po ng grade 4, English na. English at Filipino. Okay. Alam mo, Tony, I have about 12 to 15 questions to ask you, pero dinudumog na tayo ng text, so we have to begin to respond to the people who are watching because obviously mahalaga sa kanila ito eh. Apo. And this is heard throughout the nation. 0915-784-3806. Natutuwa ako sa programang K-12 ng DepEd kasi pabor yan sa mga hindi na kayang mag-aral ng kolehiyo. Pero paano naman yung nabibigatan na sa mga pinag-aaral nila? Hindi na nga nakakatapos ng high school, nadadagdagan pa. And sa palagay ko, hindi sapat ang eskwelahan at gamit sa dagdag pag-aaral. I think you have yung senior high school is free. Tama po yun. Kaya walang bayad yung additional. Kung sila po ipapasok sa pampublikong paaralan, yan po ay walang bayad. Siguro yung nag-text po yan at naiintindihan po natin ay nagpapaaral ng kanilang anak sa private school. Ngunit dito ang sinasabi ko, kasamang Ray, at sinasabi parati ni Kalihim Brother Army Luistro pag siya po ay nagsasalita. Ang ating po mga pampribadong paaralan ay may isang uri po ng K-12. Ano pong ibig sabihin natin yan? Ang mga bata po dyan ay dumadaan na sa 13, 14 o 15 taon ng edukasyon. Ano pong ibig sabihin natin, kasamang Ray? Yan ay dumadaan sa nursery, nagbabayad po ang mga magulang. K1, K2, that's 3 years. At pero nag-uumpis sila doon, mga 2-3 years old lang. But the point, kasamang Ray, ay nagbabayad na yung magulang. Pagkatapos po ay 7 taon ng elementaryong edukasyon. Ilang taon po yun? 10 taon, idagdag nyo po yung 4 na taon, sila po ay nagbabayad na ng 13 hanggang 15. Ngayon po, ang gusto lang po nating sabihin ay, ito na ngayon ang requirement natin, mag-focus tayo sa high school. Kung gusto pa rin ninyo silang pag-aralin ng preschool, nasa inyo po yun, pero ito lang po ang requirement ng ating batas. At yan po ay kaunting adjustment na lamang po sa parte nila. Okay, alam nyo kasi yung sistema ng pag-aaral dyan. I know that education can almost begin from birth eh. And there are napakadaming mga studies na ginawa na mas hindi nakakapagsalita yung bata, you can in fact train the child in several languages. From birth, at saka even association of numbers and letters and sounds. Maski na hindi pa nakakapagsalita yung bata,
pwede mo nang ituro, and there are many learning and teaching aids already available, especially from the states in that regard. No? So tama ka na, hindi pa natin nauunawaan ang buong potensyal ng isang batang bagong panganak o ika nga yung nasa sa kanyang 6 months, 1 year, 2 year, or 3 year period. Kanya lamang, ang problema dito natin na inaano dito, ang problema ng mga nando sa probinsya ng mga mahihirap is the issue of nutrition. So the kids don't get proper nutrition from the time they are born. Pagdating sa iyo, ang brain development is somewhat deficient. You know, I was talking to teachers about it. Sabi ko, alam mo, marami nagbibintang, bulok kayong mga teacher kayo. Pero ako naniniwala, it's at least a twofold problem. One is a problem of poverty and improper nutrition. And then maybe possibly partly a lack of training on the part of teachers. But maski na ilagay mo sa 13 taong pag-aaral, kung ang brain hindi nag-develop, and the most critical part of that development is the first 5 years ng bata. Tama po yun. Hindi ba? Ay, meron ba kayong nutritional program na isinasama dito ngayon, considering that you have the child at 5 years old, baka maihabol pa ang brain development? Mayroon po, sa pangunguna po, of course, ni Kalihim Brother Armin Luis, meron po tayong feeding program para po dun sa talagang pinakamababa yung timbang. Can you do this throughout the whole country? Mayroon po, pero hindi po lahat ng bata, tinitimbang po natin yung pinaka-malnourished lang po talaga. At yung PPP po natin program, in coordination with the DSWD, may mga ganyan alam mo, kung programa din po. 4 o 5 anak ko na, tatanggap ako ng 1,500, bali wala yun eh. Tama po, pero kulang po. Maganda po sinisimulan ho natin kasamang Ray at alam na po natin kung paano ho natin gagawin. Okay, from Carmen ng Bulacan, bakit nung araw wala namang preschool? Marunong naman ang mga bata. Tama po yun. Kaya po walang preschool. Lalo na ho, siguro yan, pumapasok po sa pampublikong paaralan ay marunong nga po ang mga bata. Pero mas magiging marunong ang bata dahil yan po ay base sa pag-aaral kung sila po ay dadaan sa preschool at sila po ay dadaan sa some form of instruction bago tumuntong sa elementarya. Well, that raises a question kasi about the state of public school education today and what it was before. My father, na lumaki sa Bacolod, is a graduate of Negros Occidental High School. That's a public school. Para pagdating niya sa kolehiyo sa Lasal, valedictorian siya. In other words, ang laki ng diferensya, and this is where I was saying, yung standards ba na in-establish niyo for graduates of primary and secondary school, nasaan kayo in terms of achieving that standard for the most part? You know, sa halos karamihan ng nag-graduate from primary or high school sa public school system can be considered to have gained at least 80 to 85% instead of having a literacy equivalency after high school of grade 4 or grade 5. Where are we in your own assessment now? At ito, hindi naman yung kasalanan. Bago kayo dyan, ha? Where are you in your assessment about the quality standards of our public school system? And then, this more relevant question, what targets are you imposing that you think can be achieved over the next 5 years as far as that is concerned with the introduction of the K-12? Well, ang layunin po ng kagawaran ay kung ano po ang dapat na malaman ng bata, matutunan sa isang particular na grado o level o taon sa mataas na paaralan, dapat ma-master niya po yun. At yun po ang nais matugunan ng K-12. You remember just the curriculum, to teach the proper subjects that needs to be taught. At inaasahan po natin na yan po ang mangyari. Sa ngayon po, hindi po yun nangyayari. Inaamin po natin. Kasi alam mo naman, dati naman nagkakaroon tayo ng NCEE, for example, bago ka makapasok sa kolehiyo. Until they saw the futility of the test, because everybody was flunking for the most part from the public school system, the percentage that were passing the national collegiate entrance examinations were so low. Now, has there been any significant improvement since then? In terms of, kasi ilang taon nang nakalipas yun, no? Quite a few years. In your own assessment, has the DepEd made qualitative, significant qualitative improvements? O kulang pa ng budget, eskwelahan at libro, blah, blah, blah? There are improvements po. Ang mga scores po ng ating mga mag-aaral, bagamat pwede pa rin natin sabihing mababa, pero ang trend po ay pataas. Sa National Achievement Test po ngayon ang ginagamit po natin. Ang kaibahan po nito sa NCEE nung araw ay kung hindi mo mapasa ang NCEE ay hindi po kayo makakapunta ng kolehiyo. Ito po ay
Yes. Hindi, wala papasok sa kolehiyo halos. Po, ang National Achievement Test po natin, ay ang layunin lang po niyan ay malaman po natin kung nasaan na yung mga bata. Okay, from Fredo ng Tondo, Manila, para sa akin, ang magulang ang unang dapat maging guro. Hindi na kailangan ang mga preschool na yan, lalo na yung good moral character. Apo. Napakaganda hong punto niyan dahil totoo naman po kasamang Ray na ang pag-aaral ng ating mga mag-aaral ay hindi po nagsisimula at nagtatapos sa loob ng silid-aralan. Ako po'y naniniwala dyan. Napakahalaga ho ng papel na dapat gampanan ng ating mga guro. Ngunit marami na rin din pong pag-aaral na pag ang bata po talaga ay dumaan through some form of preschool education. At sinasabi po natin, malaki pong tulong yan. Malaking tulong po yan. At kung nung araw po, kasamang Ray, ang mithiin ng ating pamahalaan ay maging marunong magbasa ang ating mga mag-aaral pagdating ng grade 3. Sa ilalim po ni Kalihim Brother Armin Luisto, gusto po natin lahat ng ating mag-aaral ay marunong magbasa grade 1 pa po. Alam mo ka, Tony, ang problema dito, hinahanap natin, ang pinakamalaking kakulangan ng ating mga educational system ay ang integrity, mood, and character, and morality. Alam mo, sabi sa akin ng isang guro, sabi niya, Sir, ano naman ang gusto nyo? Ang lahat ng tinuturo namin dito sa eskwelahan, pagdating nila at balik nila sa bahay, taliwas ang natututunan sa magulang. So, in other words, saan mas epektibo ang learning? Sa eskwelahan o sa bahay? Certainly, dun sa mga preschool and kindergarten, up to maybe grade 1, grade 2, grade 3, what they learn at home can be have greater influence. Mas malaking influensya sa bata marahil kaysa sa natututunan sa eskwela. Or at least it leaves the child conflicted. Apo. Di ba? Na hindi niya malaman, ito tinuturo ng guro, ibang tinuturo ng magulang ko. Lalo na pag dumating na yung kolektor ng kuryente, o sabihin mo, wala ako dito. Pati tinuturuan mo magsinungaling yung bata. Yung character formation naging problema. We have to stop for a while at meron tayong mga ilang paalala. We will be right back. Huwag po kayong mawawala.